Alam ko nag-aaway ang mag-asawa, pero ano, tuloy tayo mga ka-fams. Ayan, ito po yung bahay nila mga ka-fams. Hindi po talaga siya matirhan. Opo. Ano po mga sira ng bahay? Kaya po naiwan nyo. Tsaka po yung bubong, nilipad ng kabuhayan po dito. Tapos itong second floor talagang hindi na matibay. Opo. Anytime pwedeng bumagsak Opo, po. ano nga po, nung huling punta namin dito, lumusap po yung asawa ko. Oh. Dito po nung, ayan, dito siya lumusot. Sobrang lupok niya na. Nung huling punta namin, nung mag-start sa bubong, umakyat sila. Na-shoot na siya. Kasi naamoy ako ng box. Ay, maganda to, maayos talaga, no? Opo. Pero sarili nyo na po ito. Ito na po talaga yung titirhan namin. Opo. Kumbaga, kayo na po ito nakapangalan sa asawa nyo po. Ayun. Si Ate Hana, mga kapams. Hello ka sa mga kapams natin, ate. Ayan. Pinaunlakan po tayo rito ni Ate Hana para makita po yung kanilang tinutuluyan nung siya po ay buntis pa, no? Opo. Pero sa ngayon, pansamantala ay naninirahan po sila doon sa Mama ko. sa parents mo mismo. Opo. Mama ko Ayun. mismo. Pero syempre, hindi naman sa kanila yun, kaya nakakahiya din, ano, na magstay doon ng matagal. Ini-stayan kasi namin doon, ma'am. Bahay ng tito ko yun. Ayun. So, may separate pa rin kayo ng kwarto kahit pa paano. Opo. Lahat kasi nasa labas. Wala pong kuryente rito, mga ka-fam. So, paano pag halimbawang may isaayos to, magpapakabit na lang kayo o Submitted. meron na po. Yun doon po kasi ang usapan. Kamag-anak niyo po? Pinsan ng asawa. Ayun. Yung nasa likod. Tapos yan, tita niya. Ay, okay po. Shoo! Kiko, ang sakit. Maganda yung lugar, mga ka-fams, nga lang hindi po talaga maayos. Ayan. Asan yung CR nyo rito? Malak ko na doon kasi. Dito po. Kapag nagka-budget, Mga gamit nyo po ito. yung iba kong gamit nasa Facebook. Ito sa inyo rin po ito. Sa inyo po ito. Sa kabilang bahay. Ka na tita na. Opo. Ayan mga ka-fams. Yan po yung mga lumang kahoy, no? Na tinanggal na. Opo. Mapagpalang araw po mga ka-fams. Nandito po tayo ngayon sa Phase 3. Malapit po dun sa dinadalaw natin. Kababayan natin, no? At sila po ay may napakagandang kwento ng buhay. Kasama po natin si Ate Hana. At siya na po ang magkukwento sa atin. Ate Hana po ba? Yes po. Ay. Gandang hapon po. Ayun. Si Ate Ana po ay may kukwento sa atin. Siya na po ang bahalang magkwento sa atin kung paano po kami nag-connect. No po? Pero ang pinaka-background po rito, meron po akong kaibigan na ipinakilala po sila. At kinuwento nga po ang kalagayan. Si Ate Hana po kasi ay bagong panganak, na? Magsa 2 years na, ma'am. Quadruplets, ano? Inaasahan mo ba na quadruplets ang magiging anak niyo? Una, kasi syempre galing ako sa miscarriage, ma'am. Bago sila, bale, 2 months after nung miscarriage ko, yun ko lang na find out na nagtuloy. Hindi na ako kasi dinagtag 2 months po yung lumipas. Nagpuntis ako ulit. Pero, parang ano po ba, false pregnancy. Kasi, nung nagpa-check up ako, walang cardiac activity. Walang yolk, pero may 4 na lagayan ng bata. So, hindi ako nag-expect. Yeah. Then, ang sabi ko sa akin ng OB, after 1 month, balik ko ako. Pero, syempre, dinamdam ko kasi galing ako miscarriage. Tapos parang hindi naman po magtutuloy na nakaka-baby ako. Bumalik ako after 2 months. Kasi, iniisip ko baka duguin ako bigla. Pasensya na po, nagbago lang kami ng angulo ng konti. So yun natin, tuloy mo yung kwento mo na ikaw ay Yan nga mo. nahulugan ng baby. Siyempre, malungkot ka. Anong emotion mo din? Nalungkot ka. Oo, ma'am, iniyakan ko talaga. Kasi gusto ko nga masundan yung last one.
Tapos, after nun, nag-positive ako ulit after 2 months. So, nagpa-check up ako. And after nun, sabi na ako, ang sabi dun sa, nagpa-transmit kasi ako lang. Walang cardiac arrest, walang move. So, nawalan din ako ng pag-asa na baka false pregnancy lang siya, early pregnancy. Kaya, gusto namin ng OB na balik ako within 1 month. Hindi ako bumalik. Kasi dinamdam ko ako eh. Tapos, after Pero doon na tayo sa, ayun na, Naman. positive na may apat. Siyempre, nagpa-gender test. ma'am. Balik nung pagbalik ko ng OB, 3 months na siya. 3 months na sila. Doon na lumabas muna. Ano ba sila? Puro babae? Puro lalaki? Tatlong babae. Isang lalaki. Pwede pala yun? Nung actually, speechless ako. Nung in-ultrasound ako, tapos sinabi ko, ayan, apat na. Hindi ko naman alam na naghihinala na yung OB nun namin. May lahi ba kayo sa mama mo, sa family mo, sa family mo? Sa ano po, side po ng papa ko, sabi ng mga kamag-anak ko na nakaalam. Yung nalaman nila yung balita about. Pagpalik, speechless kasi syempre hindi ko kaya ba na ako. Nabanggit mo kanina ko ate na excited na palang magkaanak kasi. So Opo. anong reaction niya nung nalaman niya apat? Nasa trabaho siya nun. Pinag-ano ko, pinag-laboratory ko. Doon ako nagpa-ultrasound. Katabi nun, store na pinapasok ko na doon din siya naka-duty. So after ko nag-ultrasound, paglabas ko sabi ng mama ko, kasi kasama ko mama ko. Sabi ng mama ko, ako Francis, manda ka. So kinabahan siya. Kaya mo ko ano. Tapos nung binalita namin na apat yung anak mo. Parang siyang nag-vlog. Nag-back ng mga siguro 5 seconds. Tapos, apat. Ganun siya. Totoo. Ganun. Anong trabaho niya nung that time? Service ko. Sa shower. Shower na rin siya. Tapos, ano, yun, sabi na, apat. Totoo ba? Pinakita ko, mama, yung video. Kasi nag-video ko, mami. Nanginginig pa ako na tawag ng video. Tapos, yun, tuwa siya. Kasi syempre, galing siya sa mga una niyang partner na hindi talaga nabuhay. Okay lang i-share mo yan sa video natin. Ako, Kayo, kasal na po. may plano ko hindi ako kasal, ma'am. Dapat magpapakasal kami. Kaso, biglang dumating. Planado na po talaga. So umuwi siya ng bahay, anong reaction niya sa'yo? Nagtanong pa siya, parang kinonfirm. Pero masaya na, nakita mo yung reaction niya. Opo. So, siya. Nakakatuwa na. Lagi niya na pinakausap. Yung chan ko. Hindi ka na kinakausap yung chan mo. Yung chan ko. Ito yung bahay na tinignan natin. Yes, ma'am. Doon talaga kayo nakatira. Opo. Then, after nun, Pero anong nangyari doon ate? May bagyong dumating, pakikwento yun. nasira siya kasi. Nagkaroon ng buhawi dito. Bago sila. Tapos nilipad mo. Balik kinabit na lang siya, hindi na siya tinalo niya. So kapag ka may bagyong dumarating, yung ulan din yung loob ng bahay. Siyempre, buntis ka. Napupuruhan yung second floor. Talagang hindi na siya Ilang buwan yun chan mo? Nandyan po ako hanggang 4 months na siya. Talagang tinitiis namin tumira. Sila. Sa hirap ng buhay. Tapos ang sahod naman ng shawarma, hindi naman natin talaga may tatanding maliit naman na. Tapos that time ate, syempre wala ka rin paraan. Tapos nabanggit mo na wala naman kayo iba iwasan dahil ang parents ng magulang. Ay, yung parents ng asawa mo po, ay pareho niya. Wala. Actually, namatay yung father niya last November. Hindi naman balik kami din yung susupply sa kanya. Kasi siya, So, talagang kaya. Grabe yung kwento ng buhay na po. Kaya po talaga. Totoo. Tapos bago kayo naging mag-asawa, ano pa trabaho mo? Ano lang ako sa bahay. Nag-aalaga ko ng lola. Okay lang sa kanilang naiwan mo sila. Kung magsama Ano na po? Bago kayo magsama, nawala mo. Nag-aalaga ko. Unang nawala is yung lola ko. 5 months after yung nawala sa lola ko naman.
parang nag-giveaway na rin yung kapalaran, no? Na it's time for you to make your own family. No? Parang mom. Oo, diba? Tapos nabanggit mo Tinuon ko nga, lahat ng oras ko sa kanila. Kahit may tatlong anak ako, mama. Talagang binunos ko sa oh, may kanila. nauna kong anak Yes, bago ma'am. itong quadruplets. Meron akong tatlong single birth na baby. Isang 9 years old, isang 7, isang 6. Tapos itong mga quadruplets mo ay ilang taon na? Magto 2 years na. Magto 2 years na. Matagal na Ang naghintay. tagal niya naghintay. Sabi niya Yes. nga, parang lahat ng nawala sa akin, binalik. Diba? Sabi ko, oo nga eh. Tapos, biruin mo, ilan din sa'yo, tatlong nawala. Tapos sa akin, na nagsasama ko, isa. Alam niyo mga kapams, sa kwento pa lang ni Ate Hana ngayon, natutuwa ako at tingin ko napakabait kong bata ni Ate Hana. Kasi laking ano rin siya, lolo-lola. Eh kasi kapag gaganyan, mababait po yan. Panigurado yun. So syempre, gusto po natin makita yung apat na bata.